ito yung karugtong ng nakaraan, di ba? Dati may ginawa kami may ginawa akong story nung college days ako, parang yun yung title. Karugtong ng nakaraan, di ba? Gawin natin pelikula yan. Karugtong ng nakaraan. Okay. So, recap lang, the reason why kailangan natin i-vlog ito, kasi palangga, wala kinanti nila tayo Diba? Kinanti tayo ni Lisa. At ang author nito ay si Lisa sa lahat ng mga pangbabato sa atin or trying to destroy my alindog. Sabi ko nga mga kababayan, kahit anong gawin yung destroy sa isang tao, na wala kayong maibabato, lalo ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kasi we talk about pagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi man tayo dito showbiz, okay? Na pinag-uusapan natin mga ex ng artista o naging, mga ex ganyan, walang ganon. So pagdating sa politika o sa pagnanakaw, sa usaping pagnanakaw, wala kayong maibato kay Maharlika kasi ni piso wala akong ninakaw sa kaban ng bayan. Okay? So continuation lang po ito dun sa Inquirer article na kung saan na sugo ni Lisa Ahas Muggs naatakihin si Maharlika at i-discredit or pahinain ng Espiritu Santo. Ngayon, di ba? Imagine niyo mga palanggaw, di ba naman Shonga Bells ang Inquirer? How many followers you have? Again, 8 million? Then, pinapatul-patulan nyo ang isang Maharlika na sa tingin nyo ganito. Why you make patol-patol? Kasi, because of what? Lisa is utos-utos you, right? So, inuutusan ka, ikaw madarazo. Alright? Ngayon, hindi ako nabanggit doon kagabi sa article ng Inquirer na nagpapaniwala, not really nagpapaniwala dinadampot ng Inquirer ang mga basurang kwento about me. Okay, dahil nga sa utos ni Lisa Ahas and sa pangarap ni Maderazo, di ba? Ayon sa ating puting ahas, nabibigyan ng pwesto yung anak niya sa gobyerno. So, ganun talaga mag-kiss ass ang mga taong may vested interest. Nabanggit doon sa article na pinaniniwalaan ng Inquirer na ayon sa aking puting ahas, ang isa sa mga namumuno dyan na nagngangalang Paulo, polboronic din. Sabog din daw ayon sa ating puting ahas. So, isa doon mga palangga, sinasabi na si Maharlika, well, nasagot ko na to many times, na kaya doon ko nagsasalita ng ganito. Kasi nga, hindi ako napagbigyan ni Lisa o ni Kuting na mag-ambassador sa US. Ulitin ko, Ilonggo man ina si Maderazo, sabi ni Faye, wala ko labot ng Ilonggo sa, di ba, bis ka na, pa siya palangga, way talabot sa iya. Ang importante, ang minagkamatuoran, diri, na man, wala Ilonggo ya, wala Ilocano. Sa mga palangga ko, walang kapit-kapit bahay. Natangay na. Gusto na tayong ilibing sa di ba? Gusto na tayong ilibing. Di sila ilibing natin ng bonggang-bongga. Walang Ilonggo Ay, Ilonggo din na sa tuod. But anyway, ay sa doon sa pinaniwalaan niya na na hindi ako napagbigyan sa pagiging ambassador. Una, Jay, kung Ilonggo kagali toto, body putak, nami gintos lukon ang pitoy mo bala. Nakipisgaon ng pitoy mo, Ilonggo ka gali. Ayan ang pitoy. Ako nang boto, makipisgaon ko daw, ay kamanabi, isang balls. Anyway. Ay, giyatay, tuod gid. Tani, si Ilonggo daw tani, tuto, exclusive pa rin yung potato corner. Sulat mo yung potato corner kasi may update tayo dyan. Before ka sa tani, bago ko sana nagdadadak-dak-dak-dak, nagsulat-sulat ka tuto sa Inquirer, dala tuto. Kasi siyempre, the moment na nagsulat ka, alam mo yun ang problema sa mainstream media o sa press, na supposedly you are the fourth estate, di ba? You have the power para mag-lead ng political discourse, i-lead niyo yung mga taong bayan. You have the power to criticize the government. But sa halip, you criticize like, vlogger like me. At hindi ako gumagasta ng pera ng bayan, Inquirer at Federal. Ba't hindi niyo i-criticize ang kaputahan ng buwaka ng inang gobyernong ito? Bakit? Ang kaletsya, yung mga expose ko dito, ang inaano-ano niya, sabihin mo, Maderazo, nagagalit ako dahil hindi ako nabigyan ng posisyon. Di ba? Katahan yan, kachipan yan. Saan ka ba nag-aral?
Di ba? Kasi mananawagan sana ako sa Inquirer na tanggalin nyo na yan, pero pare-pareho lang naman kayo dahil sugo kayo ni Lisa Ahas to destroy Maharlika by spreading that video na predated. You know? You know what I mean? Doon sa kapapasok lang, nag-share sila ng video at pinapalabas na nangyari December of 2023, a month ago. Pero ang totoo, last year, 2022 pa, December of 2022, year 2022. So ngayon, madarazo, kung di ba naman bugo ang imo ulo, Toto, ha? Total, gusto mo sumakay sa Maharlika ngayon eh. Di ba dapat pinag-aaralan kung ano ba yung mga qualities and requirements para maging qualified ka to apply a position in the government. Di ba? Siyempre kung ambassador yan, alam naman ang ambassador ng Amerika dito is Amerikano like me. Gamit-gamit ng utok mo, nano ka man imo, anong unod sa utok mo, buwa sang lubi, nano ka man. Alright? Okay, doon tayo kay Inquirer. Nasabi ko na Inquirer, during Duterte's time, mandorobo na kayo. Dinorobo na yung Pilipino. So, hindi ko na uulitin ng bonggang-bongga yon. Let's go to Abel. Okay? Kasi mga palangga na nakarating sa akin, galing sa mga group chat, okay, na si Abel daw ay magdidemanda laban sa akin dahil tutulungan daw siya ni Lisa. O, sabi ko sa inyo. Tutulungan daw siya ni Lisa Ahas. Di ba? Ipipinansya ni Lisa Ahas para idemanda ako. Di ba? Edi go. Pinadagdagan pa natin yung lalagay mo sa kaso mo para may makasakaling may probable cause yung kaso mo. Okay. Alright? Ito lang kasi, Abel, actually naawa ako sa'yo. Kanina pinag-iisipan ko to kung ibablog ko ba to. Hindi. Pero kasi pinangako ko na sa pinangako ko na sa mga palangga eh. Alam mo, hindi ako masamang tao, palangga. Buwa sa lubi. Hindi ako masamang tao. The moment na pinromote ko si Abel, hindi ako masamang tao dito. Tangina dati na pinagkaparahan ko na lang sila lahat, di ba? Promote ako dito. Hindi naman ako kumikita sa mga damit-damit niya. Kung ako'y masamang tao, dapat kaliwaan ka mo. Sige, promote kita. Bigyan mo akong pera. And I have the right to ask money pagdating sa endorsement because this is my channel, right? Okay, buti pa tong Sendwave eh. Sendwave naman, baka naman. But anyway, mag-download kayo ng Sendwave. Okay, ito na ang pinaka-moment na inaantay ninyo. Actually, may nakausap akong palangga bago tayo mag-vlog. We talk about this. Nasabi sa akin, grabe, bonggang-bongga ka naman. Bakit po naman grabe naman, sobrang lumubog naman si Abel sa'yo. Okay, Abel, kasi kailangan mo matuto. Di ba ate ang tawag mo sa akin, bigyan na kita ng konting advice. Sa mundong ito, mahalaga ang tunay na pakikitungo sa tao. Mahalaga ang pakikipagkaibigan, pakikipagkapwa-tao. At kapag ang tao ay sincere sa iyo, huwag mong sisirain ang tiwala niya, huwag mong sisirain ang pagkakaibigan ninyo. Alright? Dahil yung pera na nakukuha mo ngayon sa kipay ni Lisa, sa mga project na binibigay ni Yeye Vivas sa'yo, sa pakikipagsabwatan ninyo ni Pinky Romualdez, dyan sa DSWD, coming from your mouth yan, Abel, sige, kasuhan mo ako. Alam mo kung masama lang akong tao, mga palangga. Bago ako nagdakdak dito, sana pinag-screenshot ko na yung mga conversation namin ni Abel since 2020, I believe. Kasi wala akong intensyon manira ng tao, mga kaibigan. The more na binabanatan niyo ako, okay, lalo na dati tayo magkakilala, yari ka. So imagine mo, kasi check ko kanina, kung ako yung intention ko to destroy you, ano palangga, ito yung message namin, in-unfriend niya na ako ng bonggang-bongga, ayan. So kung mapapansin mo, tinignan ko kanina, yan yung mga mensahe namin. Diba, ito, tignan mo to, sinend ko sa kanya si Bukangkang, December 15, ito si Bukangkang, sinend ko sa kanya yung link ko, yung undersecretary ng PCO, Presidential Communications. Yan yung sagot niya, deleted na, pinag-delete niya. Ba't mo dinilit? Takot ka, no? Ayan, yan ang sinad ko sa'yo, si Bukangkang, mga palangga, sinad ko si Bukangkang. Ayan, ang sabi ko dito, Bongbong Marcos, kasi Twitter to. Mr. President, maraming qualified at may puso para sa taong bayan ang pwede natin maging undersecretary ng Office of the Press Secretary. Bakit si Bukangkang pa? Ito ang sisira sa'yo. Puro kalaswaan at kapapalpakan ang alay ng administrasyon mo.
bukang tang inang Malacanang. Oh, yan sinabi ko sa tapos tatawa-tawa siya dyan. Oh, binura niya na. Well, hindi ko na screenshot kasi I don't have, ayan o, ha, 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 o, di ba? O, bukang kang, alam mo na ngayon, pinag-uusapan ka namin ni Abel. So, sa akin lang dito, alam mo, ayan, no, wala akong binurang mga message. May binura ba ako? Kasi wala akong intensyong masama. Ayan, no, sa history, to. Wala akong intensyon. O, ayan, no, wala akong intensyon. Pag dito niyo makikita, may binura ba ako message yan? Wala akong binura, siya ang nagbura. O, ano ba? Binilit mo lahat yung message mo, wala nang natira. Pero actually, yung sa Viber, swerte ka pa eh. Dahil yung Viber, nag-change ako ng phone, tapos nabura lahat yung mga conversation. But that's not important anymore. The important here is credibility and the story nung tayo ay magkasama. Okay. Naalala mo, ito, shout out kay Miss Alice Eduardo and Small Laude. Okay? Nakilala ko si Alice Eduardo, mga kababayan, the Steel Queen, negosyante yan, si Miss Alice. Nakilala ko siya, kasi tinignan ko dito, kasi ito yung phone ko dati. Nag-change ako ng number, di ba pag nag-change ka, minsan nawawala. Hindi ako techie, so hindi ko na-save yung iba. So, tinignan ko tong message na to, mga kababayan. Nagkakilala kami ni Alice Eduardo noong inauguration. Okay? Ito yung picture. Ito unang message ko kay Alice. Ayan, sinend ko yung picture namin, kami nila Small, ayan, mga palangga. Just to tell you the history kung paano ko nakilala sila. Okay? Pinananto ko na yan eh. Pero nakilala, walang nag-introduce sa amin. Okay? So, hindi mo pwedeng i-claim, Abel, na ikaw nag-introduce o kung sino. Nagkakilala kami doon. And Miss Alice Eduardo was very nice during that time na siya ang nag-approach sa akin. So, kailangan ko lang to, Miss Alice, madam, o ate, kasi gusto yung, we're okay, pero we're not that friends. I mean, mali eh. Hindi ako parang, kahit nag-uusap kami ni Miss Alice, ayoko magpaka-feeling friends, baka sabihin naman, although mabait siyang tao, yun ang pagkakilala ko sa kanya. Okay? Wala akong masabi kay Alice Eduardo at kay Small. Okay? Dahil hindi ko naman sila hindi ko naman sila kilala talaga nakakasama araw-araw and everything. Hindi ko naman sila nakakausap and everything. But ang masasabi ko lang, Abel, sa'yo, napakabait ni Alice Eduardo. Okay? Tinanggap niya tayong tao dun sa bahay niya. Diba? Kasi mga palangga, paano ako nakapasok sa bahay ni Alice Eduardo? Nung nag-meet kami ni Alice, kailangan malaman niyo yung background eh. Nung inauguration ni Kuting, yung picture na yan, nanonood siya ng vlog ko. So I was I feel honored na wow, Alice Eduardo nanonood ng vlog ko. So yun na, yung picture niya, nag-picture kami, sabi ko, tara picture tayo, ganon. Hanggang sa nagkuhaan kami ng number, kaya nga sinend ko sa kanya yung picture namin, hanggang sa in-invite niya ako sa bahay. So ako, wala kasi sa utak ko na parang, oh wow, Alice na to. Wala akong pakialam kay kung sino-sinong mga, my personality is not really, na parang, uy, ito negosyante, ito kailangan madikitan ko kasi baka may pakinabangan ako dito. Wala akong ganun, Abel, alam mo yan. Okay? So ngayon nga, na-invite nga ako sa bahay niya, di ba, tinext kita, sabi ko, kilala mo ba si Miss Alice Eduardo? Kasi sabi ko, iniimbitan niya ako sa bahay niya, sabi ko na ganun. Tapos mag-joke pa nga ako eh. Alam mo, sinabi ko to kay Miss Alice mismo. Sabi ko sa'yo, very straightforward. Ito kung nanonood siya, sabi ko, binabalikan ko kung na-balljack ko ba siya. Sabi ko, na-balljack ba ako dito? Baka batuhin ako ng mga yero nito. That was a joke kasi construction business siya eh. Baka batuhin ako ng mga hollow blocks. That was a joke. It's the same thing nung nag-meet kami dati ni Sas na una, sabi ko baka sugo ni Taning to. Siyempre, normal sa'yo yan na parang vlogger ka, ito ba? Gusto ka ba talaga nito? Baka mamaya, kailangan mong mag-ingat. But again, so yun na nga, tinext kita, Abel, na, basta na lang, hindi naman word for word dapat, na, inibita ako ni Miss Alice, sabi ko, ganun, punta tayo, So, ikaw yung kasama ko. Tinanggap tayo ni Alice Eduardo, ni Small Laude. Tinanggap niya tayong tao. Napakabait. Okay? Pinakain tayo, pinagkapi ako, binigyan ako ni Miss Alice ng bonggang-bonggang kape. Tao niya tayong tinanggap. Okay? At doon ko nalaman yung humble beginnings niya. And I was really
inspired dun sa istorya ni Alice Eduardo at ng family niya. Anong ginawa mo? 'Di ba? Ito, Miss Alice, pasensya ka na. Nakilala niyo naman ako. I am a very straightforward person. Wala po ako hiningi sa inyo. 'Di ba? Kahit bilyonarya kayo, ni minsan hindi ako nanghingi ng baka naman. 'Di ba? Magpaparinig ako, magdrama ako na ganito. Wala akong hiningi. But I really appreciate your hospitality, your friendship, your love na ipinakita niyo sa akin during that time. Kaso itong kaibigan natin, kailangan kasing maputol na to, Miss Alice. Kung anong sinasabi niya sa'yo, patalikod. Kaya nga, nung time na yon, na parang sa loob-loob ko, ano ba to si Abel? Kaibigan natin. Ang tawag mo kay Abel, di ba, Mama Nucha? Ang tawag dyan, Mama Nucha. Kung ano, hindi ko na lang po ikukwento yung mga pangit na sinabi ni Abel kay Miss Alice. Okay, but this is all about, paano ba? In respect ko dun sa tao, I will deliver it in very, very nice. I'll try my best. Ginagawan mo siya ng kwento patungkol sa yaman niya. Yun na lang, ginawan ka niya ng kwento tungkol sa yaman niya, but we have text message naman, I can tell you. Message ko po kayo diretso. Diba? Ang dami mong kinuwento sa kasiraan ni Miss Alice Eduardo and even Small Laude. Okay? Kaya nga, nung time na yon, we are friends. You know, pero I feel something na, siguro dahil, sabihin na natin, maniwala man kayo sa hindi, mabait lang akong tao at hindi ako nang iiwan agad sa ere sa kaibigan. Okay? Maniwala kayo o hindi, nababait ako, bahala na kayo. Diba? Patapos mga palangga, ito yung pinaka-moment na kailangan malaman ng lahat. Abel, bago ka, well, hindi mo naman ako masisira. Kung kasuhan mo ako, kasuhan mo ako. Magtulong kayo ni Lisa, pagbuhulin ko kayo. Naalala mo na isang tinatawagan mo ako, nasa hotel ko ako, di ba? Although, in fairness kay Abel, nung time na yun, syempre alaga niya ako, di ba? Nataran niya akong pagkain, pinagluto niya ako, pinakain mo ako sa bahay, hindi lang naman ako, kasama yung kaibigan natin. Maganda yung trato mo sa akin. Pero di ba sabi ko sa'yo, hindi mo to makakalimutan, Abel, magtahi ka lang ng magtahi. Pag nagnakaw ka, sabi ko sa kanya, pag nagnakaw ka at maging part ka ng korupsyon, walang kaibigan sa akin. Buboljakin kita. Sinabi ko sa'yo yon. Kahit nung huli kang pumunta dito sa Amerika. Di ba? November and December, yung picture nga ng 2022. Tapos, inuutusan mo ko, okay? Nakausapin si Alice Eduardo na ako ang kumausap na magtayo tayo, isinasama mo ako sa business mo dito sa Los Angeles na magtayo ng boutique. Okay? Sa madaling sabi, gusto ni Abel na utuin ko si Alice Eduardo na mamuhunan sa boutique, sa shop, boutique, para sa kanya at ako daw ang mag-manager. Sabi ko, that's not my line of business. Diba? Sabi ko, ikaw na lang, ganyan-ganyan. So, inuuto mo ko. Parang, ang sa akin lang, gusto mo pala makipag-business kay Alice, bakit hindi ka gumawa ng letter of intent, proposal, business proposal, na mag-business partner kayo? Diba? Tinimpi ko lang yon, tinago ko lang kasi kaibigan kita. Diba? Hindi ko rin sinabi kay Alice Eduardo yun. Ngayon, alam niya na. Para niyo lang malaman kung anong klaseng tao ka, Abel. Dapat hindi ko natulong katin kasi madadrag yung pangalan ni Miss Alice. But for the fairness, for my side, kasi gusto niyo akong babuyin ni Lisa sa pagpapakalat ng video na predated. So, ito ang bigay ko sa'yo, itong magupit. Kasuhan mo ako, sige, pagbuhulin ko kayong dalawa, magsama kayo ni Lisa Ahas. Okay, so inutusan mo ko, kinukulit mo ko, nakausapin si Alice na mamuhunan, ginagamit mo ko. Sabi ko sa'yo, ikaw na lang, sabi ko ng ganun, ikaw na lang, Abel, sabi ko, di mo man kakilala yan. At hindi ko personality yun. Imagine mo, kakilala pa lang sa akin ng tao. Tapos bigla sasabihin ko sa kanya, Miss Alice, baka naman pwede tayo magnegosyo. Parang ganun. Tapos pumunta pa tayo sa isang party. Okay, may pinuntahan tayong bahay na nag-party tayo. Tumawag. Matatandaan to ni Miss Alice. Okay, tinawagan kami ni Miss Alice Eduardo. Ito lang masasabi ko. Alice Eduardo is a very nice person.
Isa siya sa pinaka-nice person in the world na na-meet ko sa mundo ng showbiz, not showbiz, ng business and politika. Pinaakyat niya ako sa bahay niya, kinuwento niya yung lola niya. Doon ako very emotional ako. Tapos how come na sisirain mo yung taong ito? Na tinanggap ka sa bahay niya, you know? Paglabas pa lang natin, magsisira-sira ka na, giatay. You know what I mean? Tapos yun nga, going back, nasa isang bahay tayo, tumawag si Alice Eduardo. I'm not sure, sa'yo yata siya tumawag o sa akin. I forgot I think sa kanya kasi Philippine Line. Diba? Nag-uusap tayo doon. May mga taong naka-witness doon. Tapos anong ginawa mo? Kinaray-karay mo ako sa likod ng bahay na pinuntahan natin. Tapos sinisenyasan mo ako na i-push ko na yung magtayo ng butik dito sa Los Angeles o dito sa California. Sinunod ba kita? Hindi. Kasi ang kapal naman ng mukha ko na sasabihin kay Eduardo na, uy, Miss Alice, baka naman mag-business partner tayo. Mga ganyan. Di ba? Wala akong ganyang, kahit na, for sure, Miss Alice will not gonna, say something about this in public. Definitely. Knowing her personality, tahimik naman yan. Di ba? Pero yun ang gusto mong ipagawa. At sabi ko nga, yung mga somehow, nabudol mo rin ako. Kasi may mga tao minsan na gusto makipag-meet up sa akin. Di ba? Ang dami mo na kaagad sinasabi, ay, huwag yan ate kasi ganito yan, ganyan, pulboroni. Kahit na silag Dameo, di ba? Ikaw ay nagsasabi na nagpupulboron yan. Isa ka na nagsasabi nagpupulboron. Paano ba namin nalaman na si Taning Pinoy ay nagpatahi na ng barong para sa kanyang naudlot na appointment? Ikaw rin ang nagkwento niyan sa amin. Okay? So, yung pakipagsabuatan mo kay Lisa Smugs para i-destroy ninyo ako, mga show nga, nagpapulboron ka rin, Babel. Di ba? Sabog. Wala sa ayos yung inyong team. Okay? Lorena, will you take extra care? I learned a lot of lessons dito simula nung umuwi ako ng Pilipinas, na nakita ko yung mga intensyon ng tao. Diba? Kasi, kung ako'y gusto ko lang mag-destroy, Diyos ko, pinagre-record ko na kayo lahat. Pinagda-download ko na, pinag-screenshot ko na, but I don't have time for that. Sa dami-dami na nagme-message sa akin ng mga tao na nahingi pa ng mga assistants and everything. Mas may time ako mag-forward ng mga messages na during that time kaysa mag-download ng mga conversation. That's not me. Na mag-uusap tayo, i-record ko para magsirain kita pagdating ng araw. Tignan mo, ito. Kaya nga, nang pinakita ko kanina sa inyo yung previous message, may dinilit ba ako message dito? Ba't ka nag-delete? Yan, mga palangga, mensahe namin, leche, mga kalokohan namin. Yan, tignan natin, ha. Pagaling ka, lahat pinag-delete niya. May nakita niya ba kayong deleted messages ko? Wala. Kasi wala naman siya babato sa akin, eh. Lahat naman ng mga sinasabi kong mga leching, katulad ni Bukangkang, kaya ko naman panindigan. Hindi ko lang itago. Kasi wala akong intention masama sa lahat ng mga taong nakilala ko sa Pilipinas at even sa buong buhay ko. Wala akong intensyong masama. Dahil kung gusto ko lang mag-lead ng sindikato, matagal na. Di ba? Kung gusto ko lang maging katulad ni Lisa ng sindikato, dahil. Kaya dito sa Amerika, pwede ako mag-sindikato. Maraming mga dito. Gusto mo magpulburon? Marami dito. Gusto mo magtulak? O gusto mo maging reyna ako ng pulburon? Pwede. If that is my direction in life. Kasi Abel, makakuha ka man ng pera ngayon. Hindi nakakuha ka na, nakabili ka ng 2 properties. Hindi yan na makakapagpasaya sa buhay mo. Mas masaya, it sounds like, hindi siya practical sa mga mandorobo, pero yun ako. Kasi kung gusto ko lang kumita ng pera, maderaso, ha? Oy, Toto, maderaso, ara ka pa da? Pinagkukuhaan ko na ng pera yung mga taong nakadigil. Ang daming taong gustong lumapit sa akin. And mayroon naman talaga na lumapit sa akin na they're really qualified and sincere. Maybe, na maglingkod sa tao. Kaya nga ako mismo nanawagan ako sa mga palangga ko na, uy, baka gusto nyo mag-apply ng trabaho sa Malacanang nung pananalo kay Kuting. Pumunta kayo sa HQ, magsabit kayo ng resume. Di ba sinabi ko sa inyo yan? So, hindi naman porket lumapit po kayo sa akin na ino-okray ko na kayo. As long as you're qualified to work in the government, why not? But me to work as an ambassador sa US pa.
Paano ka naman magtatalaga? Uy, inquirer, ang sinungaling talaga kayo eh. Paano ka naman magtatalaga ng isang Philippine ambassador? Tapos sa Amerikano ilagay mo, mga gago talaga itong mga ito. Oo. Anyway, so actually, marami pa, Abel, na pwede kong ibat. Kaya lang parang I feel something, ako nakaramdam ako ng awa ngayon sa mga sinasabi ko. Kasi this is not supposed to be, dapat, 'di ba? Tayo naman naman magkakaibigan, nag-ookrayan tayo, may ino-okray tayo mga tao. Aminado ko may ganun talaga ako. Pero once na ino-okray kita, at sinabi ko na ganito yan si politika, si congressman, kaya kong panindigan yan, hindi ko buburahin. Kasi the moment na nag-message, now ako, sabi nga sa akin ng aking mga dito, mga angels, Mama, sabi niya, mag-ingat ka mag-send, baka may gagamitin nila sa'yo, against sa'yo, mga screenshot. Sabi niya, dapat maging wise ka. Ay naku anak, sabi ko, gamitan na nila, gusto nila screenshot nila lahat. Sabi ko na ganun. Gusto nga ilabas nila yung sex video ko kung meron. I wish meron ako sex video. No? Pangarap ko kaya merong boreless, boreless ko, chika lang. So, saluto yung Maharlika. Okay? Actually, meron ka pa sinabi kay Small, pero wag na lang. Okay? Kasi mga taong ito, wala namang pakialam. I mean, hindi naman sila into this eh. 'Di ba? Gusto ko lang sabihin, pero kung gusto ko malaman ni Small, pwede ko i-text sa kanya. 'Di ba? Kung gusto ko malaman niya, pwede ka naman i-text directly, pero wag na lang dito. 'Di ba? Gusto ko lang sabihin na destroyer ka, Abel. Magkaroon ka ng utang na loob sa mga taong tumulong sa'yo. Kahit na wala ng utang na loob eh. Huwag ka na manira. Diba? Huwag na. Napakasakit sa akin. Ako okay kulang boljakin yung mga politiko. Kahit murahin ko yan eh. Murahin ko sila. Pero hindi kita mumurahin kasi bagsak ka na eh. Diba? Kahit murahin ko yan kasi nandodurobo sila ng bonggang-bongga sa pera ng bayan. Actually, and you're part of it. You're part ng panggagago sa Pilipino. And now, you promised me, diba, na for your eyes only, yung video ko nung 2022. So ngayon, pinorward mo kay Lisa. At si Lisa, pinorward sa kanyang sa team niya, sa kay Cheloy, para ipakalat at gamitin naman ng inquirer na, hey, Maharlika is, has video greetings for Ahas. Tapos si Maharlika, boljak-boljak, pero sa likod ng camera pala, ay binati ni Maharlika si Ahas, si Lisa Marcos, noong December 2023 last month, which is the video, di ba? Hindi siya nung nangyari ng isang buwan, nangyari sa isang taon mahigit na, which is December 2022. So yun yung gusto kong ipakita sa inyo mga palangga. So, alright, nagtahi-tahi na sana siya. Sabi ni Lady Des, nagtahi-tahi na lang siya ng Cyanide Mugs. Right? So, yeah, kung ako sa'yo, may panahon pa. Ayan, pinagbubura mo. Dami mong sinasabi kay Lisa eh. Kung gago lang ako, alam mo kung masama lang akong tao, Abel, in-screenshot ko na lahat yan. Nakita ko yan, pero sabi ko, ya mo na. Wala akong intensyong sirain ka. You started this fight. And I will finish it for you. Kayo sa inyong dalawa ni Lisa. Okay? Kaya naman pala sa mundo ng showbiz, sa mundo ng kabaklaan, ng kabadingan, sorry for the word, kaatsingan, bading din naman ako, di ba? Ay sinusuka ka rin nila. The reason why, mga kapalangga, sa mga nakafollow sa akin, kaya ako sinuportahan si Abel, dahil nga, kinancel culture siya. Nalala mo, Abel, nung sinabi ko, nung inintroduce ka sa akin ni Joe? Actually, eto kailan ba kita inintroduce? Eto, tinignan ko kung kailan ba tayo nagkakilala. Right, tingnan natin tingnan natin. Para lang. Ayan, Imelda Fan. Ayan ang title pa, Abel, Imelda Fan, Justice. Okay, tomorrow private call. Yan pa yung title, kasama si Joe dyan. Ano dyan? Anong nakasulat dyan? Inintroduce ka sa akin. Ayan, buti hindi pa ito nabura. Sabi ni Joe, ito na. Hello, dear. Hi, Abel. Yan, dyan tayo. Anong date yan? Anong date na nagkakilala tayo? Ano nakasulat ba? Anong date to? Leche, walang date. December. Ito. 2020. Ito, may sakit ka. Ayan, Mayroon pa, hindi po nabura. Ayan, December 30 of the 2020. Ito yung
tinulungan kita, I think, tinulungan kita sa iyong mga pagtahi-tahi kasi wala kang ang pera. Wala kang ang pambayad sa kuryente, sabi sa akin. O kawawa naman si Abel, dadadadada. So ako malambot ang puso ko. Matigas lang ang mukha ko dito sa mga pangalan nito. Sa mga kaletsihan ng mga gobyerno. Pero, okay. Ito, saan na ba ito? May papakita lang akong resibo. Okay? Wala na, ang dami kasi. I think ito pala. Na-screenshot ko pala to. So, nung tinulungan kita, Abel, na makabenta ka, I even bought a lot of your damit. Tatakpan ko lang yung pangalan na pinagpadala, anong date to? Tatakpan ko lang yung pangalan kasi hindi ko account yung ginamit nung pinadalan ko siya ng pera para suporta sa kanya at pag suporta at pag benta ng mga damit niya. But I think this was December 20 or January 2020. Tatakpan ko lang yung pangalan kasi wala namang kinalaman. Ayan, Abel, nakita mo to? Nakita niyo yung mga kababayan? $989. Okay? Yan yung mga nililikom ko. Pinagtyagaan ko, kumukuha ko ng order sa mga tao para tulungan ka sa negosyo mo na ni piso hindi ako nanghingi ng kapalit para, bayaran mo yung aking effort. Abo, sisirain mo ako. Ikaw masisira dito. Well, anyway, somehow it's painful, no? It's painful na yung mga taong tinulungan mo. Pero, you know what? Maraming beses na nangyari sa akin yan. Actually, hindi pa ako nadadala. Sabi, ako pinapagalitan ako ng mga anak ko. Sa totoo ka, sabi ko, hayaan mo na. Hindi naman yan ay mag-reflect sa akin. Tignan mo, lalo akong bumubongga yung alindog ko. Hindi, pero totoo. Ang dami ko na yung nakaka-follow sa akin sa 2015, even sa work-related here in America. Marami akong storyang ganyan. I cannot change myself. Na pag nakita ko yung taong kawawa o kailangan ng tulong na pwede ko naman magawa, ginagawa ko kasi that's not my personality. I can't change my personality. Sabi ko sa mga anak ko, hindi ko mababago yung sarili ko, ito ko. Kaya sabi ko, yung bunganga ko, hindi ko rin mababago. Kaya pag tsagaan nyo na yung bunganga ko, kahit mag-ingay ako, talagang ito ko, kahit gabi, kahit tulog ako, nagsasalita ako. Sabi ko, hindi nyo mababago ako. Eto ako. Sabi ng mga anak ko, niloloko na lagi. Tapos ganito, minsan nadadamay pa kami. Hayaan mo na, swerte pa rin tayo. Sabi ko, kakarma hindi niya mga yan. Yan po ang maharlika. Maniwala kayo sa hindi, bahala kayo sa buhay nyo. Kung ayaw nyo maniwala, bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako, yun ako. Matigas man ako sa mga kalaban ng bayan, pero ang puso ko, kapag kailangan ng rescue ninyo, I'll try my best. Diba? Then Scorpion, hello Palangga. Okay, sunod na tayo. Habang binablog natin to, actually hindi naman nakakapanghinayang eh. Kasi I feel a little pain pero sa friendship. Pero talagang ganun talaga yata ang mundo no na ginagalawan natin. Katulad ni Lisa Ahas. Ihayop na yan. Imagine mo papadala ng hitman ng mga pukin ng inang dito. Kakasuhan ako, tatamnan ako, after all, na pinagtanggol ko mga hinayupa. Nagsunog ako ng panahon sa kanila. Nakakaloka, kahit tulog nagsasalita. Sabi ni Claire, kahit tulog nagsasalita ako. Sleep talker. Alright? Sabi ni Rami, si Abel, kapatid ni Cain. Oo nga, that's very biblical. So kaya nga, yun mga palangga, masakit talaga kapag naloko ka ng kaibigan. Pero sometimes, hindi sometimes, pero maganda na rin yung nangyari, at least nakita mo, na yun pala ang intention sa'yo. Ako, kahit wala akong kaibigan, kahit sabi ko yung sarili ko, no, just kidding. Kaya mag-isa ako. Kasi niloloko ako ng mga anak ko eh. Kaya nakwento ko lang. Sabi na ako, ma, asa na si ganito mong kaibigan? Ay, wala yan, tanginang yun. Sabi ko ng gano'n. Asa na si ganito? Wala na yun. Sabi ko ng gano'n, wisit yun, ganito, gano'n. Ito yung ginawa sa akin. Tapos sabi na, wala ka ng kaibigan, okay na. Marami na matitan. Diyan naman yung mga palangga ko, sabi ko. Kaya ako, sabi ko yung sarili ko, lokal-lokahan lang. But seriously speaking, I still have a lot of friends. My God, shout out kay Maitet, kay Ron, kay Edwin Hamora, di ba? Kay Tita Zenny, ang dami kong mga palangga dyan. Kay Zorro, kay Rose, ang dami nyo dyan. Anyway, let's go. Anong eksena natin dito? Akala nyo magiging juicy masyado. Lisa's Mugs. Actually, pwede siya maging juicy yung mga sinasabi ni Abel. But
I respect these people. Okay? Kasi nga, kung sinungaling si Abel, mamaya madrag pa yung mga tao sa gawa-gawa niyang, gawa-gawa niyang kwento, kawawa naman. Kasi sabi ko, I respect Small Laude and Alice Eduardo kasi tinanggap nila akong tao. Tinrato nila ako. Imagine, I spent time from 3 p.m. yata ako nagpumasok sa bonggang-bonggang bahay ni Madam sa Forbes Park from 3 p.m. Nasa kadadaldal ko, kachika-chika. Kasi machika talaga ako, non-stop ako. Nabot ako ng alas 6, alas 11, tinur niya na ako sa bahay niya. Actually, I have a lot of videos ng buong bahay ni Miss Alice Eduardo. But, for my personal only, hindi ko pinost lahat yun kasi respeto mo dun sa tao, pati restroom niya, kinuhaan ko, wine niya, lahat, inalaw niya ako. Well, nakita niyo naman yun sa vlog ni, ni Small. Lahat, ganyan, inalaw niya ako, inikot niya ako, mga collection and everything. So how can I say bad with this person na tinrato akong tao, nag-spend ng time? At hindi naman niya ako, nagrabyado, hindi man niya ako sinira, right? So, huwag na natin pag-usapan yung mga tinahing kwento ni Abel, basta now they know. Okay, bapunta na tayo kay Kuting. Okay, Marcos Liza Smugs nag-social climbing sa Brunei. O, eto na nga, mga hitad. O, diba? O, eto, go na tayo. Bakit sinikreto na naman ng Malacanang ang paglayas ni Marcos Jr.? You know what? Nung nagbablog tayo kagabi, di ba sabi ko sa Germany, okay, ayon sa ating puting ahas, di ba naalala nyo kagabi sabi ko baka naghanda na sila ngayon, o bukas pa sila alis, o masusunod na buwan, or what, para magpatawas. Sabi ko, Showbiz Chika, ayan, yan, ano ba to mga, ayan, Showbiz Chika, o, sino to? Follow natin si Showbiz Chika. Ayan. Italo natin promote natin yung inyong mga vlog. Please. Okay. Ito na may nakita kong vlog dito. Alright. Ikatanggalin natin si Showbiz Chika. So anyway, mga vlog nyo dyan, promote natin para masaya. So balik na tayo. Kagabi, kasi nga may tumimbre talaga sa akin na aalis sila. Totoong umalis, yun nga lang napunta sa Brunei. Okay? Ngayon, dahil nga na Bukele natin nalalaya sila, eto lang yan. Mga palangga, ang presidente ahead of time, dapat ina-announce niya yung kanyang travel sa buong Pilipinas, sa buong Pilipino, kasi karapatan nating malaman dahil ang ginagastos ng mga buwaka ng ina, pera natin. Pero bakit ang presidential communications ay nirelease lang nila yung statement nang nakaalis na? Hindi ka naman pwedeng, imbitahan kita bukas ha, kasal ng anak ko. Hindi ganun. Ang kasal pinaplano, di ba, ahead of time. Okay, buti walang calamity. Okay, lusot ka na doon, walang kalamidad. Hindi ka tulad nung nangyari kay Acuzar wedding. But anyway, sige, move na tayo. Tsaka na natin balikan si Acuzar. Dito tayo kay Bolkia. Ay, Bolkia ba? Anong pangalan ng prince? Okay, actually hindi ko pina-follow, pero sige, kung sino man yung prinsipe na yon. Right? Sinekreto nila sa taong bayan ang pag-alis. Anong ibig sabihin nito? Bakit sinekreto? Hindi ka natin alam kung ilalabas. Kasi kung talagang intensyon ng Jutang Ginemes na gobyerno ni Marcos Jr., aka Kuting ng Norte, na kasing laki ng butik yung jetlog. Di ba? Walang bayag eh. Laki ng jetlog. Di ba? Bakit hindi niya pinaalam sa taong bayan? Bakit late post? Di ba may send-off pa, di ba? Mawawala siya ng 2 araw, 3 araw ba? Kung yan ay totoo, hindi ba dapat i-endorse na sa Vice President ang pamamahala kasi wala siya? Pero bakit walang send-off party? Kasi ang intention is what? Linlangin ng taong bayan, di ba? Sabi ko nga sa inyo, magpapa-stem cell siya at ayon sa ating puting ahas. So, hindi ko lang alam kung ano ang healthcare. Mas magaling ba ang healthcare sa Brunei? I don't know. I don't have any idea. Pero pwede rin. Baka nag-shopping siya ng stem cell, expert. Kasi, napag-alaman, dapat pala dinagdag natin sa ating title. Pwede naman natin baguhin mamaya. Okay? Ayon sa ating puting ahas, na si Kuting ay mayroong problema sa kanyang liver. Okay? Merong problema sa kanyang liver, kaya pala isa daw, okay, ayon sa ating puting ahas, isa sa mga dahilan kung bakit lumalabas ng bonggang-bongga siya. 'Di ba? Lumalabas sa ibang nagta-travel, nagpo-foreign trip. Okay?
Kasi naghahanap sila ng magaling, okay, na doktor, whatever, para lunasan ang nararamdaman niyang pag-aaratay. Okay? So kung totoo man ito, which is ginawa nila to during Pangulong Duterte, di ba? Noong mga dilawan. Shoutout sa mga palangga kong dilawan. Tapos naaway natin. This is now para sa taong bayan. Okay? Unless gusto niyo akong awayin, okay lang, welcome naman kayo. Okay? So, di ba, karapatan kung itong mga nakakarating sa atin ay meron ngang nararamdaman si Kuting na inaaratay siya. Kasi 'di ba nagkubid-kubidan ng gago nung December 2-3 nung may bombing at saka may lindol, 'di ba? Nagkubid-kubidan, 'di ba? Karapatan again ng taong bayan na malaman kung ano ang kondisyon ni Kuting. 'Di ba? Karapatan ng taong bayan, ayan, research natin dito, saan ba 'yon? Okay? Base sa Article 7 of Section 12 of 1987 Constitution, basahin natin dito. Karapatan ng taong bayan, mga palanggingging, na malaman ninyo na si Kuting Bay inaaratay. Okay? Sabi sa Article 7 of Section 12, in case of serious illness of the President, the public shall be informed of the state of his health. The members of the cabinet in charge of national security and foreign relations and the chief of staff of the armed forces of the Philippines shall not be denied access to the president during such illness. Nakakalakad naman siya. But again, okay, mga palangga, kung ito ay may katotohanan na siya ay inaaratay, okay, at kaya siya nag-iikot sa buong mundo para maghanap ng pinakamagaling na espesyalista, punta ka dito sa Amerika o sa Europa. O maybe sa Japan, magagaling din naman sila dyan. Ngayon, sa Pilipinas, actually, magagaling ang mga Pilipino. O bakit ka pa nagsha-shopping? So ngayon, mga palangga, bakit i-connect natin yung kanyang pag-travel muna sa Brunei? Okay? Bakit isinikreto? Ngayon, dapat pag wala siya, i-endorse niya ang pamumuno, okay, muna sa kanyang Vice President. When I say endorse, di ba yun yung role ng Vice President, na kapag wala ang Kuting, nandoon ang nandoon yung Inday. I'm not gonna say, baka atakin ako ng mga palangga, okay? O, nandoon ang Inday. Tsaka natin si Inday Boljakin, wala namang kaboljak-boljak, di ba? Eh, bakit nga isinikreto nila? The intention is very budol. Binababoy kayo ng ang taong bayan. Binababoy tayong lahat. Tama ba yon? May lawyer ba dito? Kayong mga matatalino, kayong mga negosyante, kayong mga taga Forbes Park, kayong mga taga Tondo na mga mayayaman dyan. Oy, marami mayayaman sa Tondo. Shout out dyan sa aking palangga, si Pebbles Talakera, di ba? So, shout out sa inyong lahat, yung inyong mga expertise, yung galing ninyo, ang tayog na pinag-aralan niyo. Tama ba na isikreto na lang lagi ni Kuting ang kanyang pag-alis at sasabihin, ay, si Kuting nasa Brunei na. Pwede ba yon? Katulad ng pagsikreto niya nung pumunta siya noong October of 2022 sa Singapore, doon sa F1, yung pagsisikreto niya, mga ganun. Patuloy na lang ba tayong gaguhin ni Lisa? Kasi ang author ng lahat ito si Lisa. Kaya ikaw, Marcos Jr., binibitbit mong pangalang Marcos Jr., di ba? Ang sabi nga ni Senator Amy, to redeem, na-redeem niyo na yung pangalan ninyo. Eh sa case na ito, hindi ni Amy na-redeem ang pangalan niya. Dahil binaboy ni Lisa Ahas. Kaya kung ako sa'yo, Senator Amy, papayag ka ba na ang hitad mong sister-in-law na si Lisa, na sinasabi mo namang insecure sa'yo, which is totoo naman, dahil si Lisa, guru-guru ang muka, butod-mudlo, putod, di ba? Aba, iligtas mo ang anyong pangalan kung meron pang natitira. Imagine mo, Senator Amy, ikaw ang nagsumikap para dito sa pagbabalik ng iyong pangalang Marcos Jr., itong tandem ni Inday Sara. Tapos ang isang butod-mudlo ahas na si Lisa Marcos lang ang sisira sa iyo. At ikaw bilang isang political strategist, and we all know that you're good. I know, I can tell kasi na-meet ko na si Senator Amy in person eh. Diba? Inibitahan ako niyan doon sa kasal ng kanyang anak.
Diba? Magaling talaga siya the way na magkipag-usap sa tao, the way na mag-take care ng tao in fairness, hindi katulad kay Lisa Smugs na plastic-plastic lang. Okay? So, maiba ako, no? Senator Amy, kasi naalala kita, di ba? I-redeem mo. Alam na ng mga general, alam na ng mga junior officers, senior officers na binababoy ni Lisa ang Pilipinas. Binababoy ng kapatid mo dahil uto-uto siya sa asawa niyang Jutang Jenimes na business partner ng mga smugglers. At nagpapatakas ng mga polboronic, nagpapalabas. You speak up. Now na. Ngayong January extend ko yung tanning. Extend ko yung yung grace period. Ngayong January Senator Amy, kailangan naming boljakin mo na kasi nagsisimula ka na dito sa People's Initiative Di ba? Indirectly, binoboljak mo ang iyong pinsan na si Romualdez. Papayag ka na lang ba, Senator Amy, na bubulukin, you know what? Ito lang yan, Senator Amy. Kapag hindi mo niligtas ang kapatid mo sa pagiging addictus benedictus ng polboronic, dapat noon mo pa niligtas di ba? Okay? At ang asawa niyang si Lisa Ahas na nakikipagsabwatan sa lahat ng kasamaan, sa lahat ng bribery, dahil hawak ko mga ebidensya yung picture-picture, naantay ko lang umalma siya Picture-picture, video-video na Lisa, taranta ka na, no? Picture-picture na kay Marlica, video-video na kay Marlica. Hindi ka lang lahat ng video na sa akin. Yun, hindi mo alam, baka yung USB na iniwan sa akin. Maraming, sabi nga ni Atty. Glenchong, maraming bomba. Di ba? Maraming nagasak. Di ba? Ano pa? Ano gusto mo? Di ba? Pwede rin Pearl Harbor. Di ba? Kasi malupit din yun. Okay. Bingi. Okay? Sa China din, very advanced ang medicine nila. So ngayon, okay, Kuting, di ba pina-reactivate mo? Okay? Pina-reactivate mo ang counterintelligence. That was the January 11. Ang tanong ko sa'yo, di ba? Sinabi ni Browner, si Browner lang naman yung dadadakdak na may distab case. O distab plan pala, not case. Di ba? Ito naman si Acorda, si Anacorda, inantay ko rin yung kaso ni Anacorda, di ba? Yung laban kay General Macanas, mga putangin talaga doon. Sarap talaga pagsalugsugin yung mga itlog nila, yung mga walang bayag, okay? Sabi ni Browner, pinanindigan niya na mayroong plano na may destabilization, di ba? Mga sinungaling, di ba? Ngayon, reactivate mo yung counterintelligence. Takot na takot ka, at gwardyado nyo ngayon ang mga sundalo. Sa inyong kaalaman, kapapasok lang po na balita mula sa ating puting ahas, na nabubuang ng gobyerno ninyo. Kayong mga sundalo, mga men in uniform, ay binabantayan kayo na sarili niyong gobyerno. Ano yun? Binabantayan kayo, natatakot sila para magkaroon ng what? Pag-aaklas or what? Pero hindi sila nagtututok doon sa mga outside forces, like yung mga, mga terorista, you know what I mean? Yung mga pakikipag-away sa China na sinasabi mo, Kuting. At iba pang mga outside forces, ISIS, kung ano-ano pa yung mga pangamba sa ating bayan. Imbis na yun ang pabantayan mo sa mga trusted mo. Okay? Na mga general, katulad kay Browner. Okay? O Bronner. Okay? Di ba? Browner na lang, parang aso di ba? Imbis na tutukan mo, ngayon inaalarm mo mga sundalo at mga pulis, binababantayan niya palangga. Tamang pulburon talaga. Ay, giyatay. Tamang pulburon talaga itong mga nangyayari sa atin. Ngayon, Kuting, ano ang gagawin natin sa'yo? Anong gagawin natin palangga? Wala tayong katuwang sa mainstream media. Hoy, mga press people. Mga Jutang Jenimes yung lahat, lalo na Inquirer, ha? Ano ang silbi nyo? Ano ang saysay nyo kung takot kayo sa isang Lisa, Butod, Mudlo, Ahas? You know what? Mga kababayan, kailangan nyong maunawaan. Ito ang sistema sa Pilipinas.
Itong mga media station, itong mga press, ABS, GMA, lahat sila, okay, na ayaw magsalita sa katiwalian ng ating bayan. Kasi nga tinagurian sila, di ba, tinuturing sila ng fourth estate. Sila dapat ang, magiging kaagapay natin pagdating sa kritisismo at mga katotohanan na nangyayari sa loob ng Malacanang o sa mga gabinete. Pero bakit dito lang sa channel natin lumalabas? Definitely, ang iba sa kanila, alam din, bago ko pa ilabas, alam nila, pero takot sila. Bakit takot itong mga mainstream media? Tapang-tapang nyo, nung sinabi nyo dati, diktador Marcos, ngayon nasa na mga bayag ninyo? Wala. The reason why ayaw nyo magsalita, kasi hindi totoo na kayo ay kakampi ng Pilipino. Kakampi nyo lang ang mga sarili ninyo for your personal interest, your vested interest. Kasi imagine, ayon sa ating puting ahas, bago pa umupo si Kuting, sinabi ko na sa inyo na si MVP ng Channel 5 at ang ABS-CBN ay nagbigay ng 600 million pesos. Ayon sa ating puting ahas, ito sinabi ko sa inyo, ang dami ko ng vlog dito noong 2022, nagbigay kay Martin Araneta, kay Lisa Ahas Marcos ng 600 million, ayon sa ating puting ahas. Pero bakit tameme ang Channel 5? Si MVP, bakit? Kung tutusin, pwede mong bentahan ito. Bakit hindi nagsasalita? At ang iba pa. Kasi takot sila na maapektuhan ang kanilang negosyo kasi kaya silang ipitin o pagtripan ni Liza. Kung kayo ay wala namang nilabag sa batas, kayo mga business owners, wala kayong tax evasion case, wala kayong pambababoy sa Pilipino, bakit ka matatakot sa isang first lady na butod? Oo nga, hindi natatakot. Wala akong bilyon eh. Kayo takot? Kasi, mga natatakot dyan, basura yan. Nakita ko yan, sinusunog yung baga niya. Maupos ng sigarilyo, gumagano. May hitit, laklak ng alak. Diba? Pakalat-kalat lang yan. Very New York. Ghetto lang yan. Very New York ang Alpotera. Diba? Ghetto lang yan sa New York. Oh. Tapos takot kayo dahil sila ang nakaupo. Wala nang pag-asa ang Pilipino sa mga prostitute o press people. Why? Kasi hindi nyo pinapractice ang tama. Hindi nyo isinasabuhay yung sinasabi ninyong mayroon kayong paninindigan, patas na pagbabalita o whatsoever, ano yung mga tagline ninyo. Sulat nyo dyan, basahin ko. Kasi takot kayo. Bakit kayo takot? Maapektuhan yung negosyo ninyo, right? Anong ibig sabihin nun? You're not for the people. You are for your business. Kaya kahit binababoy kayo ni Lisa, kahit pagtatawagan niya, di ba, may akong expose sa inyo na may isang vlogger, okay, baka may susunod pa eh, may isang vlogger na tinawagan ni Tambaluslos ni Martin Romualdez, ayon sa ating puting ahas, para sikilin o para isuppress, para hindi magsalita sa kanyang vlog, hindi magsulat sa kanyang vlog. Nagsusulat siya, hindi ko siya nakikita nagkukuda-kuda like me. Okay? Na para, what do you call it? Tapalan o papahimikin, papahimikin itong writer-vlogger na ito, di ba? Tinawagan ni Romualdez ang Manila Bulletin. Straight na natin po, tangay na. Sino man yun? Takot ba ako sa mga yan? Sisigaw po. Sila dapat matakot sa atin, mga palangga. So ngayon, mga kababayan, hindi si Rigoberto Tiglao, hindi naman siya sa Manila Bulletin. Sa siya, Manila, saan ba si Tiglao? Times yata, di ba? The Manila Times. Anyway, hindi siya. Grabe, matapang din yun. Nandiyan, nagsasalita yun eh. Binabasa ko yung mga niya. So, eto yun, no? Hindi si Sir Bobby. I just want to make it. Babae nga eh. Hindi naman babae si Bobby Tiglao. Hindi naman siya babae. So, ang point ko dito, dun sa mga news, people. I know you're watching my Alindog. Hi, guys. Diba? I know, yung iba talaga dyan, iba dyan kaibigan ko eh. Eto nga eh, paano naman ito makalaban, itong mga maliliit na, not maliliit, erase that word. Itong mga ordinaryo o regular na mga reporters.
Paano sila makalaban na magsalita, mag-speak up pag may narinig silang mga puting ahas kung mismo yung owner ng pinagtatrabahuan nila ay nakikipag-kiss ass o takot kay Lisa Smug? Sino ka? Na just an ordinary reporter, ikaw, o sige, ako dyan, boljakin natin yan, ganyan. Hindi. Diba? Tapos liligwakin ka ng may-ari. Paano na lang ang pamilya mo? Paano pag-aaral ng anak mo? Kaya naintindihan ko po kayo. Actually, may nakausap ako na, my God, I wish I can tell you kung sino siya. Very maltalinong reporter, so sikat, kilala, pero hindi na siya nagbabalita ngayon ng bonggang-bongga. Hindi na siya nagbabalita. Maganda ang kanyang maganda ang mga eksena niya. But anyway, baka malaman ni Lisa Smugs, di ba? Baka may inggit sa kagandahan nitong babaeng ito. But anyway, kinuwento niya sa akin. Kaya niya umalis siya sa mainstream media. Dahil mismo yung mga may-ari, okay, ang nag-uutos sa kanila kung ano lang ang pwedeng sabihin, kung ano lang ang pabor, depende kung sino ang nagbabayad o may interest. So how come, paano makalaban yung mga ordinary reporters? Kaya yung mga reporters mga press people, hindi nyo akong kalaban. I'm with you. I know kung gaano kasakit na sinisikil, di ba? Sinisikil ang inyong puso, ang inyong karapatan to speak up against this pulboronic republic. Reporter na maganda kayo talaga. Reporter, hindi na siya nagbabalita ngayon, di ba? Pero active pa rin siya, may iba siyang ginagawa. Right? Okay, from Davao City. Ngayon, si Tito Peralta. Lisa, parang gasol LPG. Bago yan Sabi ni Karaoke Berto, nga, hindi lang gasol yun. Ngayon, let's talk about the patatas. Okay, recap. Sa French fries, potato corner, French fries. Nabuang na naman si Lisa at sa Cheloy. Paano na naman daw lumabas yung tungkol sa patatas? Sa hindi nakakaalam, nag-pre-order po sila ng cart ng potato corner sa Malacanang. Tapos, libre, kasi pre-order na yun So, ibig sabihin, kung ikaw ang na-assign doon, nagluluto ka ng french fries, kung sino ang darating, bigyan mo kung sino gusto kumain. Walang money involved kasi bayad na ng gobyerno. Bayad na ng Office of the President. Tapos, sinabi ko sa inyo na hindi pwedeng kumain ang mga regular employees. Sila Bukangkang, sila Cheloy, sila Lisa lang ang pwede mag-friends. Kaya sabi ko nga sa inyo, salaksakan ko ng mga patatas yung mga yan I wish na sa bahay ako ngayon para salaksakan ko kayo ng may model sana tayong patatas, Salaksak ko sa butod ni Lisa Smugs. At matauhan siya. Tangay ng patatas, pinagdadamot mong hinayupak ka. Tapos nagsa-social climbing ka sa Brunei. Diba? Magmukha ka na naman katulong dyan. Diba? Mukha kang taga-sahig ng magmukha kang taga-sahig ng tawag dito, tagahimod ng ng palasyo. No offense doon po sa ating mga kababayan, na nagtatrabaho sa domestic helper. Ako, nung nag-start ako dito, lahat ginagawa ko yung, pag may pasyente ka, lahat nililinis mo. Even nurses. Diba? Mas malupit pa ngayon trabaho. Don't take offense, mga palangga. Nagtindera ako. Kaya lang, syempre, pag si Lisa ang usapan, iba yun. Exempted yun kasi social climber yung ginayupak na yun Diba? Social climber. Andyan ngayon dyan sa kung ako, baka mapagkamalang yun. Ibang lahi. Taga-ibang planeta. Ay, nako. Libre na pulburon pa ba sa Malacanang? Sabi ni Alder Rico. Baka pulburon yung powder ng potato corner. Baka hindi naman. Yossi Kadiri. Okay? So, mga palangga, putatas corner. Ang dami yung naisip Putatas corner. Yung mga naghihingi ng pulburon video, sabik na ba kayo? Baka pag ako napikon ipakita ko na para matapos na to joke lang. Joke lang. Hindi ako magpapakita nun. Okay? Hindi ako magpapakita nun. Gusto niyo ba ng showing buong mundo? Sabi ko nga sa inyo, pwede niyo makita yon. Pwede mag-showing yun ng buong mundo.
Okay? Pero kasi may mga bagay-bagay na minsan, mas may magandang bomba or pasabog more than that video. Kaya wala sa ako niya ang desisyon palangga. Yeah, I just, wala sa ako niya. Oh, Jake Madaraso, buhi ka pa to? Atay, wala kang prinsipyo. Dula ka na sa kalibutan. Inukwaon ka na sang duta, sang mga lago. Pabayad ka mangyapon, toto. Ba, di putar. Imagine yun, ang laki ng company nyo dahil dumorobo kayo sa gobyerno, mga buyawa kayo. Tapos, gusto nyo ipatumba si Marlica? Gurgurin nyo muna ako para manahimik ako. Yun naman ang purpose, di ba, to gurgur me? Well, hindi kayo magwawagi sa taong bayan. Kawawa Pilipino. Agoy, birahigid, siling ni Ana. Mariog palangga, sabi mo, mga dipunggol nami gawing pungkol. Ay, si Lisa na to, damak-damak itsura, no? Si Lisa, damak-damak ga, daw naligo sa lamawan. Si Lisa araw-araw siguro naliligo sa lamawan, ano? Makiho pati yung ano niya, yung junganga. Makiho ang junganga ni Hitad. Abi mo lang, ano ka manimo. Nami ibutang sa baba niya ang buong patatas. Pinagdamot mo Lisa ang patatas, isungsong ko gina sa bilat mo kag. Ay, ang patatas ay yung mga taga Malacanang regalo ko yung sako-sakong patatas galing ng Baguio. Giatay. Ay, di potar. Nawala ka kasi Vivian, nawala kay Per Lady. Thank you palangga. Salamat sa niwala sa akin. Yung hindi naman, bala kayo sa buhay nyo, matulog na lang kayo ayaw nyo maniwala. Kasi dito, lamawan. Yun ang lamawan. Lamawan is yung tinutubugan ng kalabaw. Lamawan, pwede rin yung, basta isang butas na purong-puno ng putik. I don't know, ano sa Tagalog yung lamawan.